Panginoon, dahil po tayo ay pumasok na sa panibagong buwan. So, next month will be a month of December. Kaya, natin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, Merry Christmas. Marami lang, ano? So, ang panahon, mabilis po lumipas. Kaya, habang tayo po may panahon, magkaroon ka lagi ng panahon sa Diyos, maglingkod ka sa Panginoon, maaaring malapit nang bumalik ang Panginoon sa mga susunod sa katakdaan na hindi natin alam. So tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin na ang aming mga sarili ay nilalapit po namin. Ano mga hindi karapat-dapat sa aming mga sarili, na pakikinig namin sa iyong salita ay kami ay inyong patawarin, linisin. Kung meron man sa amin mga sugatan, ang puso, ang damdamin, pagalingin niyo po kami, Panginoon. Kung meron mang kalungkutan, kalumbayan, ikaw maging kaaliwan po namin habang kami po ay tinatanggap ang iyong mga salita. At kung meron mang Panginoon na kawalan ng pag-asa, ikaw ang patuloy na maging pag-asa po namin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng bagay nito ay binabalik po namin sa iyo na meron papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, tayo po ay makikinig at ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At pag ito ay tinanggap mo at isinagawa, it became so powerful sa buhay natin. Pero kapag tayo ay nakikinig lang, pero hindi ginagawa ang ating napakinggan, ating dinadayanin daw natin ang ating mga sarili. Kaya po, as we listen to the Word of God, ikaw ay nananalangin. Alam niyo yung pag ikaw ay nakikinig, kahit sa hindi rin sa church, maging sa social media, marami po mga pastor dyan nagpipreach, no? At na mga born again, kapag ikaw ay nakikinig, yung ini-internalize mo yung mga salita na napapakinggan mo. Okay? Parang sinasabi mo sa sarili mo, ito ay para sa akin, ito ay para sa ikatututo ko, ito ay para sa ikatutuwid ko, ito ay para sa pag-asa na binibigay ng Panginoon na dapat ay kilalanin ko at tanggapin. Kaya ngayong umaga, pag ikaw ay nakikinig, ngayon makikinig tayo, pakikinggan mo salita ng Diyos. So parang nangangahulugang ito ay parang nagsasalita sa iyo ang Panginoon. So ang Word of God, ang Bible, is like a love letter. Kayo ba nakagawa ng love letter sa shota niyo dati? May gumagawa pa ng love letter dito? O panay sa chat na lang? Panay chat na lang. Kasi dati may mga love letter eh. Uso pa nun ng yung naalam ng millennial yan, yung mga stationery, yung mga notebook. Okay, pag ay pagpinigyan ng lalaki ang babae ng rose, so hindi itatapon yun. Ang gagawin, matutuyuin yun. Pagkatapos iipit doon sa stationery, sa notebook. Tapos pagbubuksan yun, bigla siyang maiinlove lalo doon sa lalaki nagbigay sa kanya. So, parang ang salita ng Diyos, ganon. Now, the more na lagi mo siyang pinakikinggan, binabasa, mas lalo ka nai-inlove sa Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, lalo kang ma-inlove sana kay Lord. Amen? Yung iba, inlove lang no? Sa iba. Pero tapos ang pag-inlove sa Panginoon. Kaya the more na you fall in love to the Lord, no? Kasi nakakapag-meditate ka ng salita ng Diyos. Katulad ngayon, no? So, ang topic natin ay tungkol sa kamatayan. Kasi nga po, kahapon, yung iba, baka mamaya pupunta pa sa mga puntot at naalala natin yung mga yumaon, ng mga mahal natin sa buhay. Pag ikaw ba ay pumupunta sa puntot, ano ba ang
nagiging layunin mo. No, yung iba kaya rin tayo pumupunta kasi yung November 1, ang tawag po dyan ay, ano ba tawag ba? Yung sa Kastila, sa Kastilang salita. Undas. Yan. Undas tawag dyan. So, ibig sabihin, lahat ng tao, kalimitan, pumupunta doon sa simenteryo. So, magdadala ka ng kandila, ng bulaklak, tapos konti pag-iyak, maalala mo yung asawa mo na 1960s pa namatay, no? Iiyak ka ulit, bigla mo maaalala na kayo ay nagsama. So, yan po ay paggunita doon sa mga namatay. At ngayong umaga ay magkukunita rin tayo. Okay, na lahat tayo ay talaga pong inilaan ng Diyos na mawala sa daigdig, na makakaranas ng kamatayan. Ano ang mga mensahe tungkol sa kamatayan? Sabi po ng Pilipos chapter 1 verse 21, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ang tao ay dumating sa katakdaan ng buhay kapag siya po ay malapit ng mag-expire. No? Ano mga bagay, yung kadalasan, lalo na yung mga pinipili mong produkto, no? Lahat yan, pag pinili mo, bago-bago yan. Pero, mapapansin mo, sa ilalim ng lata, halimbawa, sardinas, merong nakalagay, manufacturing date. Alam niyo, ano? Ibig sabihin nun, yun yung araw na ginawa yung dilata na yun. Tapos sa baba nun, may nakalagay expiration date. Maaaring yan ay 2 taon, 3 taon. No? Ang tao parang ganun din, na meron din tayong panahon na tayo ay mawawala. Ngayon, ang magandang balita sa atin, mga kapatid, ang isang taong nakakilala sa Panginoon ay nabubuhay yan dahil sa Kanya. O, tanongin yung katabi mo, para kanino ka ba gumigising? Para kanino ka ba bumabangon? Para kanino ka ba nabubuhay? Alala mo ba yan na tuwing umaga gigising ka, yung iba magmamadali kasi malilig sa trabaho. So parang ipinakikita ng buhay mo, ang buhay mo, kaya ka bumabangon na maaga because pinapahalagan mo ang trabaho mo. Amen? Yung iba naman ay nag-aaral mabuti kasi gusto niya makapagtapos ng engineer, ng doktor. So siseryosohin niya yun. So kahit walang pera, basta makapasok lamang kasi masipag mag-aral. Ibig sabihin nun, ang buhay mo ay pag-aaral. Pero huwag natin kalilimutan, sabi ng verse dito, tayong mga Kristiyano lalo na, alalahanin natin, kaya tayo po nabubuhay at habang tayo po ay nabubuhay, tandaan natin, mabuhay ka para sa Diyos. Amen? Okay, mag-aral ka. Kaya ganyan eh, mag-aaral, buhay. Sabi ng isang bata, Papa, ayaw na po mag-aral, bakit pa ko kailangan pang mag-aral? Eh pinaliwanag ng tatay, kasi ang pag-aaral ay nakaset na yan sa daigdig. Kaya walang bata na hindi tutulak na magulang para hindi mag-aral. So ibig sabihin, ganyan ang sistema ng mundo. Alam natin, pag ikaw ay nagtrabaho, naghanap ng trabaho, no, kalimitan ang hinahanap mga tapos. Either na ito ay high school graduate or college graduate. Kalimitan. No? Except na ikaw ay magnegosyo na lamang. Walang requirement. Pero pag papasok ka sa mga pabrika, lalo na yung mga malalaking kumpanya, kadalasan ang hinahanap nila ay mga tapos sa pag-aaral. No, sasabihin mo iba, unfair naman, paano naman ako hindi nakapag-aral? Wala akong magagawa kasi yun ang sistema eh. Amen? Sa buhay natin bilang mga Kristiyano, dapat maintindihan po natin, kaya ikaw ay nananatiling buhay kasi mayroong Panginoon na bumubuhay sa iyo. Amen? Kaya ka naririto kasi ang buhay mo si Kristo. Amen? Bakit ka naglilingkod sa Panginoon?
Why you have a ministry sa church? Meron tayo ministry sa labas. Bakit tayo nagkakaisa sa gawain ng Panginoon? Bakit? Because we do it for God's glory. Lahat ng ito para sa Panginoon. Yan ang dahilan ng hininga natin. Amen? Kaya kahit hindi kayo nagtatrabaho, hindi ka pastor, hindi ka leader sa church, pwede ka pa rin mabuhay para sa ating Panginoon. Halimbawa, ganito, simple. Sino dito nagising lagi ng umaga? Sino? Sino dito hindi na nagising ng umaga? O yung ayaw ng gumising ng umaga? Diba, ilan po sa atin, araw-araw, pagkagising mo, ano kagad ang una mong iniisip? Ano kagad ang una mong gagawin? Tama ba? Ilan po sa atin, ang una-una niya iniisip pagkagising sa umaga ay pasalamatan muna ang Panginoon. Lord, thank you. Buhay pa ako. Amen? Lord, salamat. Binigyan niyo pa rin ako ng pagkakataon para mabuhay. Amen? Sino po dito tuwing gabi natutulog? Ha? Sino dito hindi natutulog sa gabi? Mga puyaters, so, yung mga batang hamog na yan. No? Sino dito bago matulog, bago niya ihiga ang kanyang katawan sa kama, babagit siya ng panalangin sa Panginoon. Mananalangin muna siya at magpapasalamat sa ating Diyos. Amen? Pag ganyan ang nagiging buhay natin, isa na ibig sabihin yun, nabubuhay ka para sa Panginoon. Amen? Pag meron kang problema, parang nawawalan ka ng pag-asa, no? Pag meron kang away sa buhay, asawa mo, kaaway mo, no? Pero nananatili ang pag-ibig, nabubuhay ka para sa Diyos. Bakit? Kasi tinitignan mo, ang buhay mo ay hindi ka dinadala ng Diyos sa kawalan ng pag-asa. Kaya kahit may problema, di ba masayang tunay? Amen? Bakit? Sabi mo sa katabi mo, nabubuhay ka kasi sa Panginoon. Amen? You live for God. At dahil po dyan, hanggat ikay nabubuhay, mabuhay ka para sa Diyos hanggat gusto mo. Amen? Why? Kasi darating ang kamatayan. Sa panahon na hindi mo alam. Tatanong ko po kayo. Ito, tanongin mo yung katabi mo. Sa loob ng isang minuto lang, isang minuto. O, mag-share muna tayo ng konti sa katabi natin, ha? Okay, ito ang tanong. Kung sakali na ikaw ay mamamatay bukas, ano ang gagawin mo? Tanungin mo yung katabi mo. Share muna kayo ng konti. Kung sakali ba mamamatay ako bukas, ano gagawin mo? Ganito. Ako ay, ubusin ko na pera ko. Magnanakaw na ako sa bangko. Kung naman, mamamatay na ako. Sige, share mo lang sa loob na isang minuto. Ano gagawin mo? Ano gagawin ng katabi mo? Sige po, isang minuto lang, isang minuto. Bigyan mo siya ng ano yung gagawin mo kung sakaling bukas kukunin ka ng ni Lord? Okay na. So, ano sabi ng katabi mo daw? Ano sabi? Ano ito? Pataantay pa ako bukas. Patayin na, kita kayo. Alam nyo, ito ang totoo. Kaya sabi ng Bible, mabuhay ka para kay Kristo. Bakit? Kasi hindi ko alam kung kailan ka kukunin ni Lord. Amen? Ito naman, pangalawang tanong, sino sa inyo ang takot mamatay? Ayan, tanongin mo yung katabi mo, takot ka ba mamatay? May takot mamatay.
Kaya pala pag nagpa-check up ka, ako, sira na kidney mo. Wala, nervous ka na. Diba? Natatakot eh. Amen? O ito, sabi ng Bible sa atin, at dahil dito, ang kamatayan daw ay pakinabang. Kung ikaw ay nabubuhay para kay Kristo. Kaya sabi ko sa katabi ko, dapat huwag ka matakot mamatay. Amen? Kaya naman tayo mga Kristiyano, pinaghahandaan po natin ang kamatayan. Yung paghahanda, bibili ka ng insurance, bibili ka ng ataol, hindi ka paghanda na dapat mong gawin yung spiritual mo, yung buhay mo. Ayaw natin makita, mga kapatiran, mamatay na wala kay Kristo. Nakakalungkot yun. At ang dami na namin nasaksihan, mga ipinadalangin namin, talaga kung kailan mamamatay, doon pinatawag ang Pasko. Bakit ano sasabihin? Gusto na niya manumbalik kay Lord. Kaya lang, wala na. Mamamatay na. Tapos pag pinag-pray namin, ano ang prayer request nyo po? Pagalingin ako ni Lord, mabuhay pa ako. So pinag-pray ko, pag-pray, patay, kinabukasan. Wala eh. Katakdaan eh, di ba? Kaya nga, hanggat ikaw may lakas, ako lalo kayo mga kabataan, masyadong enjoy na enjoy sa buhay ang mga kabataan ngayon eh. Tandaan mo yung verse na yan, no? Bilang kabataan, mabuhay ka para kay Kristo. No? Hindi lamang tayo panay happy-happy sa buhay. So, unang mensahe na dapat natin matutunan sa kamatayan, ang kamatayan ay pagtatakda. Iyan ay sinet na ng Diyos sa buhay natin. Siguro kung malalaman lang natin kung kailan tayo mamamatay, di paghahandaan mo na yun. Diba? Tulad ng tanong mo natin kanina, kung bukas mamamatay ka, sigurado yan. Paghahandaan mo na yan, lalapit ka na kay Lord, no? Manunumbali ka na kay Lord, no? Mag-serve ka na kay Lord. Kaya lang, ang katotohanan, hindi mo alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. No? Sabihin mo sa katabi mo, una-una lang yan. Gusto mo mauna. Amen? Kaya nga, ang pag-uusapan natin, itong bagay na to, hindi mo talaga alam kung kailan ka kukunin ni Lord eh. Di ba ngayon, ang saya-saya mo, ano? Yung isang linggo, sweet na sweet kayo. Nakakita po ako mag-asawa, daw sa balita, galing Europe, nagbakasyon, daming pera, mag-asawa. Alam nyo, na-aksidente sa Europe nabunggo yung sinasakyan nila. Parehas patay yung mag-asawa So, nag-i-enjoy sila sa buhay, pero hindi nila alam, yun na pala ang katakdaan ng araw na sabay pa silang mamamatay. No, talagang wala nakakaalam. Ako, kung alam ko lang din, talagang pagkahandaan natin yan no? Pero hindi natin alam. Kaya sabi po ng Bible sa atin, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. At pagkatapos nito ay paghuhukom. Tandaan natin, pag namatay ka, yun na yun, katapusan na. Amen. Wala na, hindi ka na magkakaroon ng na yung sinasabi nila na yung paniniwala ng ibang religious group, ganito paniniwala nila. Pag ikaw ay aktibo daw sa sinasamba mong Diyos, pag namatay ka, mabubuhay ka ulit, pabalik ka sa daigdig. Oo, kaya lang, hindi na anyong tao. Pag medyo mabait ka, anyong layon, nasa katao ng layon. Pag hindi naman ganun kabait, mabubuhay ka ulit, pero ang buhay mo ay magiging unggoy. Ayun. Pag salbahe ka, babalik ka ulit sa daigdig, mabubuhay ka ulit. Kaya lang, sa inyong ipis. Ganun ang mga paniniwala ng iba. No, yung kaluluwa, bumabalik daw. Kaya ngayon di umaga, matututunan natin yung doktrina natin dyan na dapat alam natin to bilang mga mananampalataya. Pag tayo ay namatay, sabi ng verse na yan, patay na. Wala na. Okay? Hindi ka na pwede bumalik. Yun na ang huling sandali. At pagkatapos nun, naharap ka na sa hukuman ng Diyos. Okay? Kaya pag namatay ka, wala ka sa Panginoon, maalala mo si Lord, ako patay na pala ako, kailangan ko si Lord sa buhay. Pero wala na, it's too late na
Kaya nga, sabi ng unang verse natin, hanggang may pagkakataon ka, mabuhay ka para sa kay Kristo talaga. Kasi pag namatay ka wala sa Panginoon, wala na, kataktaan na talaga yun eh. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, mamamatay tayong lahat. Gusto mo na mamatay? Yung iba, punong-puno ng problema, gusto nang mamatay. Yung hirap na. Hindi, may dahilan si Lord. Alam niya, yung mga taong puno ng problema, gusto na niya mamatay, pero hindi mamatay-matay. Alam niyo kung bakit? Binubuhay ka pa nga ni Lord kasi may layunin pa si Lord sa'yo. Amen? Taas ang kamay ng mga sinyo pataas. O, diba? Anytime pwede nang kuhanin ni Lord yan. Matandaan na eh. Lalo yung mga nasa 80 na, 70. Ano na yan eh? Panalo na yan. Kumbaga, sabi ng awit, ang edad na natin, average lifespan natin, 70 to 80. Yun talaga eh. Kaya, pag dumating ka na sa edad na ganyan, nasa ano ka na, pakiksilid ka na. At alam mo yun, that one day, kukuhanin ka ng Panginoon. Itatakda na ng Diyos yung mamatayan sa'yo. Pero, magtataka ka, no? Ang daming senior dito, pero buhay pa. Hindi napansin. Nagbuhay pa eh. Takda, buhay pa kung matanggal ko. Hindi nyo kasi alam eh. May layunin pa si Lord eh. Amen? Kaya madalas, ako, ito paniniwala ko, pag ang isang tao, kinuha na ng Panginoon, tapos na yung kanyang layunin. Yung purpose na, tapos na. Amen. Kaya huwag tayo magugulat. Minsan may mahal tayo sa buhay na biglang nawala. Yun eh. Pag ganun batang-bata po siya, talagang ganun. Itinakda yan eh ng Panginoon. Matanda, bata, napansin nyo, biglang nawawala. Kasi hindi na matakdaan yun. Nilog na ng Diyos yun. Siya ang nagmamayari ng ating pong mga buhay. Kaya unang mensahe na dapat mong matutunan, dapat mong paghandaan, ang kamatayan, tinakda ng Diyos talaga yun. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Kasi mamamatay ka rin eh. Magyabang ka kung hindi ka mamamatay. Kung akala mo kusida sa kalye, katiting na masama sa akin, mapatay kita. Akala mo hindi mamamatay. Di ba? Masyado matatapang. Hindi niya alam, itatakda din minsan ng Diyos yung kamatayan sa Kanya. We are nothing. Sabi ng Panginoon, wala na tayo sa anak ko eh. So babalik tayo mula sa lupa, babalik sa lupa. So walang kwenta. Tayo, kaya don't be proud sa buhay. Kung meron kang marami kang pera ngayon, huwag mo ipagmalaki yan. Kasi tandaan mo, may katakdaan, mamamatay din tayo. At lahat ng mga bagay na meron ka sa dating, iyon na malungkot. Hindi mo madadala sa langit. Okay? Sa impyerno. Mayabang ka, walang pagkakilala sa Panginoon, namatay ka, walang pagkakilala sa Diyos, syempre, merong kamatayan na walang hanggan. Yun yung lugar kung saan gusto mong mamatay, hindi ka mamatay-matay. No? Nakikiusap ka na mamatay ka na sa sobrang hirap, pero hindi ka mamamatay. Ang tawag po doon ay impyerno. So, ito po, habang pag-usapan pa ho natin yan. Pangalawang mensahe, ang kamatayan ay isang paghahanda, lalo na sa ating mga Kristiyano. So, ang buhay mo ngayon, kapatid, always remember this, ang buhay mo ngayon, paghahanda yan. Saan paghahanda? Paghahanda yan sa buhay na walang hanggan. Amen? Kung baga gusto mong ipakita sa Diyos kung anong buhay ang sasapitin mo sa hinaharap, yung buhay mo sa kasalukuyan. Tingnan nyo po mga kapatid. Pag dito habang buhay ka sa daigdig, kasi sabi nga paghahanda eh. Kaya nire-ready natin ang sarili natin, no? So, ibig sabihin, kung ikaw ay mayabang dito, sa langit, wala namang ganun eh. Okay? Kung ikaw ay chismoso, chismosa, sa langit, wala namang ganun. Naisip nyo, kung ikaw ay laging may kaaway, sa langit, wala naman dun eh. Walang away-away doon. Peaceful. Eternal peaceful ang meron sa langit. Kaya nga dito, kung anong tingin mo na wala sa langit, pinaghahanda mo na dito ngayon.
Amen. Alam niyo po ba, sa langit walang masamahin na loob. Walang matatampuin sa langit. Kaya kung ikaw ay ganun dito, inire-ready mo na yan. Lord, sorry, nagalit ako, nagtanim ako ng sama ng loob. Kasi pag ikaw humingi ng tawad sa Panginoon, nakikita mo, pagdating mo sa totoong tahanan mo, wala na lang ganun eh. Amen? Kaya nga yung mga, alam natin, pinag-usapan natin nga, yung mga hindi mapupunta sa langit, ang dami niyan eh, di ba? Sa Bible, pinibigyan tayo ng warning. Mga sumasapa sa Diyos-Diyosa, nagtatanim ng galit, ng puot. Wala, hindi tatanggapin sa langit eh. Kasi wala doon yan eh. Amen? Kaya pag ikaw ay hanggang ngayon, may sama ka ng loob, may galit, hindi mo malimutan yung lolo mo. Panahon pa ng hapon, hanggang ngayon, galit ka pa, wala na yung lolo mo. Grabe, dekada na, hanggang ngayon, matatampuhin ka pa rin. Ang tagal mo ng Kristiyano, hindi nahubog ang katangian mo, no? Lagi ka pa rin galit, no? At ikaw ay maraming kaaway, hindi mo kaya magpatawad, kasi at as na break mo. Alam mo, magugulat ka sa langit, ang langit ay lugar ng puno ng pag-ibig. Amen? Wala po dyan awayan, wala po nagtatampo dyan, no? Tapos, ang buhay mo, ang gulo-gulo. Dito sa dating, kasi ayaw mo itiwala kay Lord ang buhay mo. No? Naiisip mo ba that one day, pag tayo ay tinakda na at mamatay na tayo, iiwan na natin yung buhay natin dito. Naharap tayo sa Diyos, at makikita mo, no, na pag ni-welcome ka ng Panginoon, hindi mo na maaalala yung buhay mo dito. Sa sobrang sarap na mararanasan mo sa buhay na walang hanggan. Kaya tingnan po natin ito, Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Bible dito. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa. At ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sabi ng word yan, alalahanin mo si God bago ka mamatay. Yun ang ibig sabihin yan. No, hanggat may buhay ka, lumapit ka sa Panginoon. Kasi alam mo, no, may katakdaan ka eh. Mamamatay ka eh. Di ba may isang kwento sa Bible na ang pangalan ay Lazaro at ang isa ay yung lalaking mayaman. Ang lalaking mayaman, matapobre. Nangihingi ng limos, hindi binibigyan ng pagkain. So, parehas namatay yung dalawa. Yung Lazaro, nakakilala sa Panginoon niya, no? Naandun siya sa buhay na walang hanggan, sa piling ni Abraham, kasama si Abraham. Tapos yung lalaking mayaman, napunta sa dagat-dagatang apoy sa Hades. No, nakikiusap na yung lalaki sa sobrang hirap, natulungan siya. Pero wala na eh. Yun na yung katakdaan niya. Napunta siya sa lugar ng pagdurusa. Pero si Lazaro, nasa buhay na walang hanggan. Naisipin nyo, no? Si lalaking mayaman, humihingi ng tulong kahit daw patakman lang ng tubig sa dila niya. Sa sobrang hirap at init ng apoy na nilalanguyin niya. Nangangahulugan lang po yan, mga kapatid, na ito ay pagpapaalala din sa atin na totoong may impyerno. Na pag ikaw ay hindi kumilala sa Panginoon, hindi na ng palataya, ay nakaparusahan. Ang impyerno ay nilikha ng Diyos, hindi naman para sa tao eh. Alam niyo ba yun? Kundi para kay Satanas, pati sa mga kasamahan niya. Pero dahil sa kasalanan, mapapasama doon ng tao. Kaya nga dapat na maalala mo ngayon, na nagbuhay ka, maalala mo ang Diyos. Hindi kung kailan wala ka na kang magagawa, patay na eh. Wala ka ng kapangyarihan. No? Kaya nga, ang kapangyarihan mo ngayon ay yung kapangyarihan na decision mo na habang ikay malakas, nabubuhay sa daigdig na ito, manumbagi ka sa Diyos. Kilalanin mo siya bilang yung Panginoon. Kaya nga, ang panahon ngayon ay panahon ng pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin dito sa Ecclesiastes na alalahanin daw natin si God sa panahon na bago tayo mamatay at bago niya kunin ang
espiritu na magbabalik sa Diyos na binigay niya. Ngayon, tayo, may buhay tayo eh. So yung ating espiritu, pag kinuha na ng Diyos, wala nang buhay yun. Wala na tayong panghinga. No, tuloy po natin. Saan na ba tayo? Okay. Pangatlo, ang kamatayan ay permanente. Ibig po sabihin yan, hindi ka na makakabalik talaga. Okay, ngayon, sino ba dating ano dito? Ako dati po akong Katoliko. Nakakadalo po ako pag may patay. Okay, pag makinig po kayo, mahalaga po. Nung dati po, dumadalo po ako sa mga burol. At pag dumadalo po ako, may mga tao na nananalangin doon sa patay. May nagpipray. No? Ano pinagpipray? Hindi ko nga maintindihan eh. Pag nag-pray sila ko, Babel, no? Judas, kataas-taasan, kung ano, hindi ko alam. Oo, yung mga, nang si Judas sa imada pa, tatlong balita sa nalang. Hindi ko maintindihan yung mga pinagsasabi. Pero nananalangin pala sila, yung palang panalangin nila, yung taong namatay, pinagpipray nila na huwag mapunta sa impyerno. Hinahango daw sa purgatorio. Which is, sa Bible, alam niyo po, ito, kaya nga natin pinag-aralan ko, dapat alam natin to. Pag namatay ka at sa impyerno ka napunta, wala nang chance kahit 10,000 katao manalangin sa iyo. Wala na. Sabihin mo sa katabi mo, wala na. Bakit ganon? Kasi tinakda na nga eh. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes, alalahanin mo si Lord hanggat ikaw'y nabubuhay. Kasi pag ikaw'y namatay na, hindi mo na pwede sabihin, Lord, iligtas mo ako, wala na. No? Kaya alam niyo po, ito malungkot. Darating ang panahon, napakadaming mga tao ang sisigaw ng pagsisisi sa matuloy panahon sa pagharap ng mga tao sa Diyos. Hihingi sila ng tawag, hihingi sila ng pagliligtas, tatanggapin nila ang Panginoon, pero wala na. Hindi na pwede. Kaya ang final decision natin, yung buhay mo ngayon. Tanda mo ito malagang aral po ito. So, dahil po ang kamatayan ay permanente, punta po tayo dito sa teaching na ito. More on teaching tayo. Sabi ng Mateo 10:28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ngunit, hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sabit, ang katakutan ninyo ang nakakapatay ng kaluluwa at katawan. Saan daw? Sa impyerno. O kaya sabi, huwag daw katakutan yan. Kung mamamatay ka lang, ang pumapatay sa katawan lang, ang iisipin mo, pag namatay yon, papatayin ka na walang hanggang kamatayan sa impyerno. Yun daw ang katakutan. So tinuturo ni Jesus, alalahanin mo, matakot ka, may impyerno. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Jesus yan. Doon ka matakot. Na ikaw ay, huwag naman sana mapunta sa impyerno. Amen? Kasi hindi yan ang destination mo. Ako, lalo tayo mga Kristiyano. Alam ko, pag tinanggap natin ang Panginoon, binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. That is the assurance. No, pero kapag ang buhay mo ay lumayo sa Panginoon, gumawa ka ng mga iba't ibang mga kasalanan, no, nabuhay ka sa Diyos, ninapastahan mo ang Diyos sa buhay mo, ay, for sure yun, granted, impyerno talaga. Amen? Kasi without Christ, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa kasi siya ang nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Okay? Ngayon, dahil ang kamatayan ay permanent, pag ikaw ay nasa impyerno na, wala na pag-asa. Naando ka na talaga eh. Pag ikaw ay nasa langit, yun na yun. Kaligayahan at lubos na kaligayahan kasama ng ating Panginoong Jesucristo. So sa point number 3, tandaan may impyerno at may langit. Amen. Huwag kayo matakot kung mamatay kayo. Sabi dito, huwag kayo matakot kung mamatay tayo. Huwag kayo matakot. Kasi darating naman ang panahon, pag namatay tayo, meron naman tayong buhay na walang hanggan. Pangatlong tanong sa ating lahat. Pag ikaw ba namatay bukas, sigurado ka bang sa langit ka pupunta?
Tanungin mo yung katabi mo. Ang pakiusap, tanungin mo. Sabihin mo, sigurado ka na ba? Amen. Teka muna, may sumagot, 50-50 daw. Teka muna, purgatorio yan. 50, gitna, purgatorio. Mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but to have an eternal life. At ito tanong ko, tinanggap mo na ba at kinilala si Jesus sa buhay mo? Amen. O, sagutin mo yung tanong kanina, pag ikaw ba'y namatay, sa langit ka mapupunta? Kita nyo na bago na, di ba? So, bakit pupunta tayo sa langit? Kasi biyaya lang ng Diyos yung sa buhay natin. Bakit ka pupunta sa langit? Kasi nanalig ka, nanampalataya ka sa Kanya. Tinanggap mo siya bilang Panginoon sa buhay mo. Amen. Pastor, marami pa akong hindi napapagtagumpayan sa buhay. Nagyoyosi pa ako, nainom pa ako, sinungaling pa ako, no? Meron pa akong lihim na kasalanan na hindi ginagawa. Di kung gano'n, magsisi, talikuran, amen, at bayaan natin ang buhay natin natatago kasama ng Panginoon. Mabuhay ka para sa Kanya. Amen. Kaya ikaw minsan, no, tamang duda ka sa langit. Kasi mismo ikaw ayaw mo talikuran yung mga kalukuhan mo sa buhay Amen. Ay, tindihin niyo mga kapatid. Kaya ka lang nagdududa, malamang meron kang ginagawa na ayaw ng Diyos. Hallelujah. Amen. Pero ang totoo, ligtas ka na Amen. Ayaw mo lang humingi ng tulong kay Lord. Ayoko nito. Tulungan mo akong ma-overcome to. Tulungan mo mapagtagumpayan ko ito dahil alam ko hindi ito kalooban mo. Pero ang totoo no, mula nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, kinilala mo siya bilang yung Panginoon, bilang Diyos ng buhay mo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Kaya kahit ganyan na itsura niya, no, isipin mo, pupunta yan sa langit. No, ay, ito maganda. Pagdating mo sa langit, yan katabi mo, tingnan mo ilong yan. Di ba pango? No? Pagdating sa langit, perfect po ang ilong yan. Ha? Tingnan mo yung katabi mo, walang ngipin. Pagdating sa langit, abay, napakaganda ng ngipin yan. No? Tingnan mo yung katabi mo, kaya inom ng gluta, napakaitim. Pagdating sa langit, nag-guglo ang body mo. Dahil ang katawan mo doon, tinatawag na glorified body. You will have a perfect body. Amen. Noong isang linggo, na nangingiti ako, pinakita niyo yung video, yung appreciation natin. Ang ganda ng katawan ko doon grabe Si Pastor ako nagulat, grabe, walang tiyan. Plat na plat. Bigla akong naaalala na pagdating natin sa langit, magugulat ka, ibang-iba na ang katawan mo. Sexy. Oo, grabe. Kaya glorified body yan. So, next verse tayo. Tuloy-tuloy. Kung paano ang ulap ay napapalis. Pag pumanaw ang tao, di na siya magbabalik. Ang linaw. That is the verse na paniniwala natin, na tinuro ng Bible sa atin, na ang namatay, hindi na nagbabalik sa daigdig. Hindi rin siya makakauwi kailanman at ang kanyang alaala ay ganap na mapaparang. Wala na yung kanyang kasaysayan. Maiisip mo na lamang yun. Ano na lang, istorya na lang yung kanyang buhay. Kaya ang verse 10, nagsasabi, pag namatay ang tao, hindi na siya bumabalik. Kaya ingat tayo. Pag sa inyo may nagparamdam, ay si Lolo, nakatunghay sa bintana, nakita ko, hindi mo Lolo yun, nauuto ka. Akala mo Lolo mo yun, hindi. Yung asawa mo namatay, ay si Procopio, nakita ko, pumapasok sa kwarto. Hindi mo asawa yun.
nagogoyo ka nino ng kaaway. Kaya sabi ng Bible kasi, yung mahal mo sa buhay na namatay, hindi na bumabalik sa daigdig. Pastor, sino yun? Yun ang tanong. Pastor, sino yung nagpaparamdam? Alam niyo kung sino yun? Ha? 20 yun sa inyong bahay. Hindi rin! Alam niyo kung sino yun? Yung mga kampo ni Satanas. Kaya pag nakakita kayo ng ganyan, huwag kayong matuwa, ay si Lolo nagpalandam sa akin, binabantayan talaga kaming pamilya. Hindi, dapat nire-rebuke yun. Kasi masamang espiritu yun, ang tawag niyang pamilyang spirit. Alam niyo ginagawa nila, hindi Lolo ko yun, kitang-kita ko mukha ni Lolo. Hindi mo Lolo yun. Alam mo ginagawa ng kampo ni Satanas, kinokopya yung muka ng mga mahal mo sa buhay na namatay para ikaw ay madaya. Sabi na nga ng Bible, kung paniwalaan mo, pag pumanaw ang tao, di na siya nagbabalik. Ngayon, alam mo na kung sino yung nagpaparamdam sa inyo. Okay? Alam niyo na ngayon, ha? So, dapat po, iyan ay nire-review natin. Kaya, alam niyo po, marami nagkukwento ng ganyan. Ako po ay napapakamot na ulo. Sabi ko, may mga Christian pa rin pala na naniniwala dyan na may nagpo-post pa sa Facebook, sasabihin pag namatay, ay wala po ngayon, tatay, ay ikaw na ang magbabantay sa amin. Hindi ka na mababantay, ang patay na nga eh. Ayun o, hindi na siya pwede magbalik para bantayan ka. Ang magbabantay sa'yo ang Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, no, matuto naman tayo. Tigil-tigilan mo na yun. No, si Lolo ang magbabantay sa aking anak. Siya na po, yung anak kong maliit, baby na namatay, isa na pong angel. Siya na po ang nagbabantay sa amin. Gabayan niyo po kami, tatay, nanay. Kita niyo? Pero sa Bible, alam natin, pag namatay, hindi na siya nagbabantay. Kita niyo? Ganun ka-exilang. Napaka-iksi ng buhay natin. Kaya tatandaan natin na babalik tayo doon sa sinabi ng Bible, alalahanin mo si Lord hanggat buhay ka. Kasi hindi ka na makakabalik pag ikaw ay namatay. Amen? At huwag ka na maghanap na mabubuhay ka pa, katulad ng mga napapanood mo sa movie, na ikaw ay bata, no? Matanda ka na, tapos bigla siya magbabalik sa inyo ng isang kabataan at mapopol in love ka, nasasabihin mo, ito ang aking asawa na nabuhay sa inyong bata. Wala na. Hindi na po. Hindi na nagbabalik. So, sabi po ng next verse natin, 2 Corinthians 11:14. Ito yan. Hindi ito dapat pagtakan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkutwaring anghel ng kaliwanagan. Kita nyo, nandadaya yan eh. Yung Diablo. Nandadaya yan. No, kaya nga, pag ang tao ay namatay, kaya tayo pupunta sa sementeryo, naaalala na lang natin na minsan nakasama mo siya sa buhay mo, minsan ay minahal ka niya, no, pero wala na, namatay na siya. No, kaya nga maliwanag yan, pag may nakita mo, sinasabi mong tatay mo, nanay mo, lolo mo, kapatid mo, nagpakita sa'yo, ay, at natiwala ka, nanaya ka. Nagpapanggap nga ng anghel ng kaliwanagan ng si Satanas eh. Ay, tindihan niyo po. Ako, sulat niyo po yan ha, para mula ngayon, pag may nagpaparamdam, nire-review po yun. Amen. Ako po, patay na yung tatay ko eh, pero minsan lang, nung bago siya, nung namatay po siya, mga 2 linggo, nagpakita po siya sa akin sa panaginip. Pero hindi ko nakita ng yun, no? Nagbukas bigla ang pinto. Ay, si Lolo, nagpaparamdam. Nangangamoy kandila. Ay, kamaingay. Si nanay yan, nagpaparamdam sa akin. Ay, may paro-paro. Saan ang galing niya? Biglang tumapo sa pintana. Sarado naman ang pintana. Ay, alalahanin natin si Lolo, nagpaparamdam sa akin. Tigil-tigilan na natin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na yung kauilan mo.
May maniwala ka sa sinasabi ng Bible, si Satanas nagpapanggap yan para magdaya tayo. Okay, malinaw na po ba mga kapatid sa atin? Isa pa, 1 Thessalonians 4:14. Ito naman, naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayo, bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. O ito ang totoo dito. Pag tayo mga Christian namatay, sa muling ang pagbabalik, alam niyo po, lahat ng namatay na nanampalataya sa Panginoon, lahat yung bubuhayin. Minsan, mahirap i-explain yan, pero sabi ng 1 Thessalonians sa atin, ulit silang bubuhayin. May nagtanong sa akin dati, Pastor, yung 1 Thessalonians na sabi, bubuhayin muli yung mga namatay. Paano kung 1950s pa namatay yan, na naborn again? Wala na po yun. Buto na lamang po yun. Oo, pero sa Diyos, wala na may imposible. Bubuhayin muli yun. Natandaan niyo yung story ni Ezekiel doon sa lambak ng mga buto. Sino nakabasa niya? No, binigyan muli ng hininga ng Diyos. Mga buto na to, tuyot na buto na. Ibig sabihin, matagal ng patay, pero nagkaroon sila ng laman. Nabuhay ulit siya. Parang ganun. Pag tayo namatay, sino dito may namatay na pamilya na born again? O maniwala po kayo, pagdating muli ng Panginoon, bubuhayin muli yan. Parang napapanood natin sa movie. Parang imposible, pero sa Lord wala imposible. At kakasamahin tayo ng Panginoon. Amen? Kaya yung nabuhay naman, nabubuhay, na biglang bumalik si Lord, okay, malinaw, ito ang doktrina natin, ha? Pag namatay, nabubuhay muli yun sa pagbabalik ng Panginoon. Nabubuo. Kaya may glorified body. Pastor, paano na may nabubuhay na bumalik ang Panginoon, ang rapture? So tayo nabubuhay, bigla tayo mawawala. Ang tawag po doon, pagdakip. Yun ang paghandaan natin. Biglang magra-rapture. Sabi ng Bible, sa isang mata, bigla tayong mawawala. Halimbawa, maya-maya magra-rapture na. Tapos, biglang nawala yung mga kasama ko. Ako na lang ay natira. Yun, nakatakutan mo. Yung maiwan ka ng rapture. Ibig sabihin, naranasin mo talaga yung tinatawag na tribulation. Ayan, di ba ngayon may umiikot sa orbit ng natin, ng galaxy natin yung 3i Atlas, mga mahilig dito sa science. Na sinasabi nila alien, sinasabi nila asteroid yan, mabilis ang takbo niyan. Alam niyo yung mga bulalakaw sa panahon ng tribulation, diyan magaganap yan. Kaya kawawa talaga yung maiiwan ng rapture. Kasi diyan nila mararanasan, pangunahan sila ng mga Antichrist. Lalabas din yung Antichrist. So magkakaroon ng tatakan ng 666. Kaya huwag ka sasangayin dyan sa 666 kasi pag ikaw natataka ng 666, kung sakaling maiwan ka, ito warning. Pag sakaling maiwan ka sa rapture, kapatid, magsisimula ang 3.5 na magiging maganda ang takbo ng mundo. Pero after 3.5 years, diyan nalilitaw ang Antichrist. Pipilitin niya lahat ng tao matatakan ng 666. Bakit? Kasi yung iba talagang magpapatatak. Bakit? Hindi ka makakabili sa mga tindahan pag walang tatak ng 666. Hindi ka makakapunta sa mall, kahit marami kang pera, hindi ka makakabili unless na may tatakan ng 666. At isa pa, pag may tatakan na ng 666, maniwala ka, hindi ka na pwede pumunta sa langit. Impyerno na talaga ang may tatak ng 666. Sabi yun ng pagkilala mo at pagsunod sa Antikristo. Siya na ang kinikilala ng Diyos. Alam mo na, sabi mo sa katabi mo, alam mo na, pag naiwag ka, mamatay ka na lang. Pupugutan ng ulo ang ayaw magpatatak o magpapugot ka na lang. Kaya lang ang masaklap, hindi po yung biglang pugot, yung malaking tapak. Puto ng ulo. Ang gagamitin sa'yo, blade.
nakaganong ka, pinipilate. Oo. Tapos habang nahihiwa, may nagbubuhos ng suka. Oo. Grabing torture na mangyayari. Oo, ganun ang mangyayari. Torturan talaga, ang tribulation. Akala nyo, kaya sabi mo sa katabi mo, kayo pala ayusin mo na ang buhay mo. Ha? Amen? Palakpakan po natin ang Lord yan. Ngayon pa lang, kapatid, dalalangin mo na si Lord. Baka maging huling ang lahat at dumating tayo sa katakdaan. Amen? Kaya po, kalimari-marim at ano word yan, yung nakakakilabot ang naranasin ng mga taong dadatnan ng tribulation. Ako yung po, syempre. Kaya nga, magdikot ka ngayon sa Panginoon, kilalanin mo, tatanggapin ng Panginoon, para makasama ka sa unang pagdagit. No? Kaya po, panahon na yon, magiging napakagulo ng daigdig. Yan, kinakatakutan mo, takot ka sa lingkod, di ba? Yung dabiguan na yan, doon mangyayari yun. No? Sa record po ng daigdig, ang pinakamalakas na natala na lindol ay 9.6 sa Chile po ata yan. Dami na ba namatay po yan, dito. Eh sabi ng Revelation, magkakaroon ng lindol na pinakamalakas na hindi pa nagaganap sa buong kasaysayan daw. Kaya perhaps na magkakahati ang lupa, ang mga island sa sobrang lakas ng lindol. So yan na yung panahon na matutuloy na yung World War III. Magtitigmaan na ng mga nuclear bomb. O saan ka pupunta? Ang Pilipinas bubombahin? O, paano na yan? Nahiwag eh. Mamamatay na lang kaysa magpatatak. Di ba? Kaya na babaksak yung mga bituin, no? Sa kalangitan. Yan, talagang destroyer ang tribulation ng mga taong maiiwan. Hindi sa tinatakot tayo, pero yan, nasasaad na po yan sa Bible. Kaya magandang balita, yung pang-apat na mensahe ng kamatayan. Ang kamatayan ay para sa walang hanggan. John chapter 11, verse 25 to 26. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, ulitin ko po, ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ang tanong ng Lord sa atin, pinaniniwalaan mo ba ito? Alam mo, yung kapatid mo nananalig sa Panginoon, someday, alam ko naman po ito, ilan po mga member natin dito mamamatay. But, tandaan po natin, sabi po ng Bible po sa atin, Romans chapter 14, verse 8, kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. Taas ang kamay na ngayon nabubuhay siya para sa Panginoon. At gusto niyang mabuhay para sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Tayo mga nabubuhay para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Amen. Ganda, no? Sabihin yung buhay mo natatagong kasama ng Panginoon dito. Hanggang kamatayan, muli kang bubuhayin ng Panginoon. We will go to heaven, kasama ng Panginoon, we welcome ka niya. Doon na po, wala na pong lungkot, wala na pong problema, hindi ka na mangungutang doon, si Jesus ang kasapatan natin. Wala na pong kadiliman doon sapagkat si Jesus ang liwanag natin. Hindi ka na magugutom. No? Hindi ka na mag-aalala. Anong kakainin ng mga anak mo? Hindi. Lagi kang busog doon. Amen? Isipin mo, mayroong verse sa Revelation, may mga puno doon. No? Pag kinuha mo yung bunga, mansanas, pag tinanggal mo, pinitas mo, biglang may tutubo. No? Ano naman? Orange. Nagsisignify. Totoo yun. Kasi meron tinatawag na sa lantan tree of life. Hindi ka na mauuhaw kasi meron river of life. Hindi ka na rin magugutom kasi si Lord yung nagpapanain na sa iyo. Sarap, no? Excited ka ba mapunta sa langit?
Ngayon na, gusto mo? Naglilingkod ka di ba? O, tsaka na, no? May panahon pa tayo para mag-serve kay God. Kaya, alam nyo, kabaliktaran yan. Pag ang isang tao napunta doon sa impyerno, totoo yung impyerno eh. Pag napunta siya doon, ito naman ang kwento ng Bible niyan na tinuturo. Sa impyerno, meron kang katawan na mararamdaman mo na nasasaktan ka. Ay, katay niyo po ito ha. Bagamat kaluluwa ka doon, meron kang pakiramdam ng katulad sa katawan. Inaaboyan ka, okay? Kaya may tawag yun, dagat-dagatang apoy. So, sino na nakapaligo sa dagat dito? Pag naligo ka sa dagat, ano meron sa dagat? Tubig di ba? Pero yung impyerno, hindi tubig, apoy. Parurusahan ka doon, pahihirapan ka. Gusto mo nang mamatay, hindi ka mamamatay. Eternal, hanggat may Diyos na andun ka. Hindi ka nagtulog, kinilala ka, Lord, dapat pala nag-church na ako. Lord, sana nag-Bible study na ako. Lord, sana naging mainit ako sa paglilingkod. Wala na magagawa. Hanggat may Diyos na andun ka na. Kaya yung sigawan sa impyerno, sabi ng isang pastor, ang sigawan daw sa impyerno, darating ang araw, panay paghingi ng tawad sa Diyos, panay pagsisisi, panay pagkilala kay Jesus, tinatanggap ng mga tao sa impyerno si Jesus bilang Panginoon, but it's too late. Nandun na sila. Tinakda na, nandun na. Kaya sabi ng Bible, hanggang buhay ka ngayon, alalahanin mo ang Diyos na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen. Sa impyerno, grabe. Ang dami pumakwento sa Bible, di ba? Sa impyerno, may mga ukod, pumapasok sa katawan mo, lumalabas sa ilo. No, hindi namamatay yung mga ukod ngayon. Nakabisay yun sa impyerno. Puno ka ng sugat. No? Grabe. Nakakatakot ang impyerno talaga. No, tayo ng mga tao, ginagawa natin dito, no? Sana mapunta ka na sa hell. Akala mo, alam na alam yung hell. No, nakakatakot yan, no? Kaya huwag kayo magsasabi ng gano'n sa kapwa mo, no? Sana mapa-impyerno ka na. Hindi mo alam kung anong impyerno, grabe po yung lugar na yan. Kaya nga tayo, ang mga born again, ang mga Christian, ikaw ngayon, kung ngayon wala napakinggan ko, at nakikita mo na kailangan ko pa talagang mabuhay para sa Diyos, gawin mo na ngayon yan. Kilalanin mo siya bilang Panginoon sa buhay mo. Maaaring maging uli ang lahat. Maaaring bukas, sa susunod, mawala na tayo. Hindi natin alam, kaya huwag kang magmalaki sa buhay. Malakas ka ngayon, ganda ng katawan mo, no? Tipong artistahin ka, darating ang katakdaan talaga. Mamamatay tayo, aanin mo yung mga narating mo sa buhay. No, kung ikaw na may mapupunta sa impyerno, wala, saysay. Kaya sabi ng Ecclesiastes, ano ba ang saysay ng buhay? Isa lang ang nakita yung katungkulan natin na tayo ay kumilala talaga sa Panginoon, mabuhay para sa Kanya, magmahal para sa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid sa umaga pong ito, balikan natin ang buhay natin. Anong buhay ang gusto mo ba? Tandaan mo, mas tumingin ka ngayon, hindi lamang dito sa buhay natin ngayon. Kasi maraming pagkakataon, ang tinitignan lang natin buhay, yung buhay mo sa kasalukuyan eh. Diba? Tinitignan mo paano ka magkakapera, lagi mo tinitignan paano sasaya ang pamilya mo, no? Paano ka aasenso, paano malarating ang mga pangarap mo. Pero naisip mo din ba na hindi naman permanent ang buhay mo dito? Naisip mo rin ba that one day, pag kinuha tayo ng Lord, doon naman tayo talaga sa piling ng Panginoon uuwi. At pag nakarating na tayo doon, hindi mo na maaalala yung mga hirap na naranasan mo dito. Lagi kong illustration ng langit nung panahon na ako ay nakagraduate. Music team pa, ano na tayo. Nung panahon ako ay nakagraduate, alam niyo po, nung ako nag-aaral, napakahirap ng pag-aaral sa akin. Napasubo ako sa isang kurso na hirap talaga ako. Sabi ko, total, nandito na, tapusin ko na lang. Napakadami kong,
subject na binagsak. Sobrang dami. Sabi ko, parang ayoko na kasi hindi ko kaya eh. Lalo yung mga math subject, grabe, napaka-tsaga ko lang talaga mag-aral. So, ang ginawa ko po, pag may bagsak subject ako, sasabihan ako, tapos pasok na naman, sabihan na naman. Ganun kahirap ang pag-aaral ko. Thesis ko, 75 ang grades ko. Hindi na ata talaga ako nag-graduate. Grabe, pero alam niyo po, nung nag-declare ang school, na listahan ng mga nag-graduate, nagulat po ako. Kasi ako, ini-expect ko, hindi ako nag-graduate. Nagulat po ako, nato ng pangalan ko. Sabi ko, tuwa-tuwa, gumagano-gano na ako sa church kasi nun eh. No, sabi ko, Lord, salamat sa biyaya mo. Eto na, nung panahon na lang aakyat kami ng stage. Grabe, di ko naman nararamdaman ko ng time na yun. Yung pala yun, no? Yung kapag nagtapos ka na, hindi mo na maalala yung mga panahon na nahirapan ka sa pag-aaral. Yung bang kahit wala kang baon, papasok ka. No? At nakita ko mga kapatid, pag dumating tayo sa langit, hindi ko na maaalala lahat na naging problema sa Biblia. Ang makikita mo na lamang ang mukha ng Panginoon. At hindi mo na maaalala na may sakit ka, na nasa lupa ka. Hindi mo na maalala, hindi kayo nagkakasundo mag-asawa. Hindi mo na maalala na kapos kayo. Pero, nagpatuloy kayo sa Panginoon. When you go to heaven, there is a God na babatiin ka. At sasabihin sa'yo, anak, halika, pasok ka na. Good and faithful servant. So, paano po ikaw mga kapatid? Pwede mo ba maalalahanin natin ang Panginoon? Kaya yung mga pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, wala yan kumpara sa mararanasan mong buhay kasama ng Panginoon. Ang dami mong frustration sa mundong ito, ang dami mong kabiguan, hindi mo maiikumpara ang hinihanda sa iyo ng Panginoon. Ang iba sa atin, napakalupot ng buhay kasi walang pera. Pero alalahanin mo that one day, si Jesus ang magiging walang hanggang kasapatan mo. Ngayon kapatid, kung hindi mo pa nararanasan, ikaw na namin dito ngayon. Hindi ko alam kung saan ka pupunta sa panahon na ikaw ay namatay, nawala. Ito ang pagkakataon na binigay sa iyo ng Panginoon. Alalahanin mo siya hanggang wala pa ang kamatayan. Kinalanin mo siya bilang yung Panginoon na tagapagligtas. Mga kapatid, tayo lahat, habang tayo nung nabubuhay sa ito, nabubuhay tayo hindi lamang sa ating mga sarili, hindi lamang sa iyong mga gusto sa buhay, hindi lamang sa iyong mga pangarap, kundi Panginoon, tulungin mo po kami makita na dapat kami mabuhay para po sa iyo. Ikaw ang una sa lahat. Ikaw ang pahalaga namin sa lahat, Panginoon. Sapagkat darating ang araw sa aming kamatayan, isa na lamang po ang aalalahanin ng mga tao sa amin. At tao ito ay nakakilala at naglingkod sa ating Panginoon. Pwede ba tayo natin umikip? Ibuupo tayo mga kapatid. At alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Alam niya na inihahanda ka lamang ng Diyos para sa walang hanggan. Magtiyaga ka, kapatid. Mag-is ka kapatid. Umasa ka lagi sa Panginoon sa buhay mo ngayon.
Patapusin ang Lord ang hirap mo. Someday, sesena lahat ng Lord na makatigat na dinadala mo sa buhay. Umasa ka sa isang Diyos na nagmamahal sa'yo. Ngayon pala ang paghanda tuloy ito. Salamat po ang poon sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa'yo. Ngayon na tayo na atay tumayo po ngayon. Pwede ba pas natin ating kami ngayon? Yes. Let us worship and give thanks to God. Salamat sa buhay. Salamat sa buhay. Kung ikaw naririto ngayon, kapatid, at alam mo, kailangan mo katiyakan sa Panginoon. Naririto siya. At Diyos sa Espiritu, kaya mo ngayon na maging pagkakataon ito sa buhay mo, makilalanin mo siya bilang Panginoon sa buhay mo. Sumunod ka sa panalangin. Kung nais mo matiyak at maganap sa iyo ang pangako ng Diyos, hindi ka mapunta sa impyerno, kundi marating mo ang pinangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo ang panalangin na ito, Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Kinikilala kita bilang Diyos. Dahil po dyan, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Salamat po, mula po ngayon, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mula rin po ngayon, dinadalangin ko na ikaw na po ang masunod. Ikaw po ang maghari sa aming buong buhay. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Kaya naman tayo mga Kristiyano, lagi mong tandaan, ang buhay sa daigdig ay hindi ang totoong buhay natin. Sapagkat ang totoong buhay natin ay nasa piling ng Panginoon. We are strangers only to His words, but our permanent home will be in the presence of our Lord. Kaya ikaw, kapatid, magpakatibay ka, magpalakas ka sa buhay mo ngayon. Kaya po lang, totoo talagang dadaan ka sa mga suliranin ng problema, makaulangang kakapusan. Pero hayaan mo, ang buhay mo, ipaglingkod mo sa Panginoon. Lagi kang umasa sa kahit gawin sa iyo ng Panginoon. That one day, lahat ng pagtitiis at pagtitiyaga mo, tatapusin ng Diyos sa panahon na maharap na natin ng Diyos
kamukhaan. God bless you, kapatid. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kabutihan. Pwede ba natin pasalamatan ang awit ito bilang pasasalamat sa ating pong Panginoon. Pasalamat ka sa buhay na walang hanggan. Pasalamat ka sa pag-ibig, sa biyaya ng Diyos. Ito na pagpuloy ng Panginoon ngayon. Iligtas sa ilang na tawag ka niya. May Diyos, may Diyos. Kami ko'y nagpupuri sa iyo sa pagkakalat po namin. Ang buhay po namin ay hindi lamang para po sa aming sarili. Ang buhay namin ay para po sa iyo. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na inaalay ang kanilang buhay para sa iyo. Salamat sa mga kapatid na patuloy na nabubuhay para po sa iyo. Panginoon, anak po namin sa lahat ng mga gagawin po namin sa buhay. Iisipin po namin isang araw, kayo po ay muling babalik. At hayaan niyo po, Panginoon, na manapit po kami sa araw na iyon, sapagkat alam po namin, yun ang pinakamasayang araw na magaganap sa aming pong buhay. Pwede mabigyan natin ang pabuhay ko sa salamat ngayon ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the salvation. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Isa po palakpakan.